1001 Solve Problems in Engineering Mathematics, Day 2, so number 66 to 70. So this is all about factoring, partial fractions, and law of exponents. Okay, so let's start. Number 66. So we have x equals b squared minus 4b plus 16 times b squared minus 16 over b cubed plus 64. So meron dalawang way para isolve ito. So ipapakita ko parehas. So yung unang gawin natin, factoring, tapos yung shortcut. May shortcut kasi ako para dito. So gamitin muna natin yung factoring. So i-apply lang natin ang factorable dito is itong b squared minus 16 and then b cubed plus 64. So gagamitin natin yung difference of two squares. So we have a squared minus b squared. That is equal to, ang factor niyan ay yan, product of the sum and difference of two terms, a plus b and then a minus b. Sa denominator, ang gagamitin natin dyan ay sum of two cubes, a cubed plus b cubed. So ang factor niyan is a plus b. And then yung second factor, square natin itong first term a. So we have a squared minus product na itong a and b. So we have minus ab and then plus square na itong b. So b square. Okay? So yan lang dalawa nating gagamitin para dito sa b squared minus 16 and b cubed plus 64. Kasi itong 16, pwede nating isulat yan as 4 square. So nasa form na siya ng difference of 2 square and then ito namang 64, pwede nating isulat ang 64 as 4 cubed. 4 times 4 is 16 times 4 is 64. Okay, so nasa form siya ng sum of 2 cubes. So i-factor na natin. So therefore we have x equals, kopyahin lang natin itong term na ito, b squared minus 4b plus 16 dahil not factorable naman yung trinomial na yan. And then for b squared minus 4 squared, i-apply natin ito. So ang factor niyan ay b plus, so we have b squared minus 4 squared. So that is b plus 4 times b minus 4. And then sa denominator natin, so we have b cubed plus 4 cubed. So ang first factor natin, tanggalin lang yung cube. So we have b plus 4. And then ang second factor natin, square natin itong b. We have b squared minus product ng b and 4. So that is 4b. And then square ng 4, that is 16. And then cancel out lang natin yung magkaparehas. So b squared minus 4b plus 16, kaparehas yan dito. And then we have b plus 4, may common sa numerator and denominator. So ang natira na lang is x equals b minus 4. So therefore, the correct answer is b minus 4, which is letter D. Yung isa kong technique para dito, hindi na natin kailangan mag-factoring. Basta ganitong merong rational expression, pwede lang tayo ditong mag-assign ng value ng b. I-substitute natin sa given, tapos i-substitute din natin sa choices. So ang pinakamadali dito, ang b natin ay ginagawa kong 0. So kapag ang b ay 0, sobrahin ko lang itong mga nakasulat dito para malinaw. Ayan. So kapag ang value ng b ay 0, isolve lang natin itong given natin. Tapos isa-substitute din natin yung b equals 0 sa mga choices. Kung ano yung mag-equal, yun ay magiging sagot natin. So kaya 0 ang ginagawa ko kasi maka-cancel out lang ito. So di ba kung 0, mawawala na yan kasi pinalitan nga natin ng 0. So ano na lang ang natira? So we have 16 times negative 16 and then over 64. So para mas madali ito, in-express natin to as yung 16, power of 4 kasi lahat yan. So ang 16 ay 4 square. Ang negative 16 ay negative 4 square. And then ang 64 ay 4 cube. So i-simplify natin. So ano yung magiging sagot dyan? 4 squared times, ayan. So pwedeng i-cancel na lang natin itong 4 cube dito. So tapos i-cancel natin yung square dito. Tsaka itong 4 square. So ang natira na lang negative 4. So sa mga choices, palitan natin yung letter B ng 0 pa rin. So alin dyan yung magiging negative 4 ang sagot? So itong letter A, so it's 0 itong B, so 4 ang sagot. So hindi siya parehas dito. So mali ito. Okay? So itong B naman, tanggalin natin itong B kasi 0 na yan, tas negative 4 divided by 2, that is equal to negative 2. So mali pa rin kasi dapat negative 4 yung hinahanap natin. So dito sa letter C, tanggalin natin to dahil 0 na yan, negative 4 divided by 2 ang matitira equals negative 2, mali pa rin. And then letter D, pag tinanggal natin itong B dahil 0, negative 4. So ito yung tamang sagot. So yung shortcut para sa, tandaan nyo palagi itong trick na ito kapag may mga choices, applicable yan kasi lagay nyo lang lagi yung variable, sineset ko as 0.
Mas madali yon, hindi na natin kailangan mag-factoring. Okay, so next number 67. Solve for y. Okay, so solve for y, we have x over b minus c equals y over a minus c equals z over a minus b. So solve natin yung y in terms of ayan, x and ayan, x minus z, x plus z, a plus b, and a minus b. So para ma-solve itong y, isolve natin itong x in terms of y dapat, tapos itong z in terms of y din. So una nating pagpartnerin dahil tatlo yan, ito munang dalawa, x and y. Tapos isolve natin yung x. Okay? So we have x over, pwedeng wala ng parenthesis ito eh. So x over b minus c equals y over a minus c. Solve for x, kailangan x lang ang matitira. Okay, so itong b minus c, dalhin lang natin dito sa taas. Or, syempre, yun yung shortcut. Ang tamang way talaga is multiply both sides by b minus c. Okay? So therefore, x is equal to y times b minus c over a minus c. And then yung kabila naman, ito namang y, i-equate natin dito sa z, then solve for z. Okay? So yung z nang unahin ko dito, z over a minus b equals y over a minus c. So z ang sinosolve natin. So si a minus b, i-multiply lang ulit natin dito. So therefore we have z is equal to y times a minus b over a minus c. So tapos ang gagawin natin, since parehas naman yung denominator natin, a minus c tsaka a minus c. So lagyan nga natin to equation number 1 and then equation number 2. I-add lang natin itong equation number 1 tsaka equation number 2. So i-add lang natin sila. So yung left side magiging x plus z. Okay, so ito yung ginawa natin, equation 1 plus equation 2. So itong left side, x plus z. And then yung right side naman, so i-add lang natin ito. So we have y times b minus c over a minus c, and then plus y times a minus b over a minus c. Okay, so dahil similar naman yan, similar sila, so pwede nating pag-isahin. So we have x plus z equals, same denominator kasi, a minus c and a minus c. So pag-isahin na natin a minus c. So tapos i-simplify natin itong numerator natin, i-distribute lang natin si y. Okay, so we have y times b, that is equal to by, and then y times negative c, negative cy, and then we have plus a times y, so that is ay, and then minus y times negative b, negative by. So simplify natin ang numerator. So cancel out lang yung by minus by. Tapos dito, i-factor out natin ulit si y. Okay, so we have x plus z. Dahil parehas may y, i-factor out natin yung common na y. Factor out si y. Tapos, so common tong y, di ba? Finactor out. Ang natira dito, negative c plus a. Pero baligtarin natin. So pag pinagbaligtad natin, magiging a minus c yun, nakaparehas din ang nasa denominator na a minus c, na pwede na natin cancelin dahil parehas sila. So therefore, the value of y is x plus z, which is letter B, x plus z. Okay, so next number 68. Okay, partial fraction tayo. Resolve x plus 2 over x squared minus 7x plus 12 into partial fraction. Okay, so partial fraction, ano ba yung ginagamit natin kapag paano ba tayo mag-convert sa partial fraction ng rational expression natin na ito? Ang first na ginagawa natin ay i-factor muna itong denominator natin. So we have x plus 2, i-factor muna natin. Factor muna ang denominator. So isip tayo ng factors of positive 12 such that the sum is negative 7. So medyo simple lang ito. Factors ng 12 na negative 7. So that is negative 4 and negative 3. When multiplied, that is positive 12. Pag inad, that is negative 7. So therefore, ang factor ng denominator natin ay x minus 4 and then x minus 3. Para i-break yan sa partial fraction, since wala namang exponent, so ganito lang yan, a over itong unang factor natin, x minus 4, and then plus b over x minus 3. Tapos isosolve na lang natin itong a and b. So kailangan ang maging answer natin, ang denominator natin, negative 4 and negative 3. So tingnan nyo sa choices. So pare-pares pala, negative 4 and negative 3 lahat ng denominator natin. So isosolve lang natin si a. Para ma-solve si a and b, so i-multiply natin both sides of the equation by the LCD, x minus 4
times x minus 3. X minus 4 times x minus 3. So pag minultiply dito yan, maka-cancel out lang ito. Yan, cancel yan. So matitira sa left side is x plus 2. Equals, distribute natin. So itong dinistribute lang itong x minus 4 dito sa A, dito sa B, tsaka dito sa unahan dito. Okay, so pag dinistribute natin dito yan, maka-cancel out lang yung x minus 4. Matitira is A times x minus 3. Plus, pag dinistribute dito, maka-cancel naman yung x minus 3, matitira is x minus 4 times b. So, b times x minus 4. So, ngayon, pwedeng mag-equate tayo ng coefficient, pwede rin namang mag-assign lang ng x. So, mas madali dito mag-assign lang tayo ng x kung saan magsi-zero yung isang term natin. So, gawin natin 0 si a. Para maging 0 itong term natin na a, i-assign natin when x is equal to 3. Kasi pag sinubstitute natin si x equals 3, ito magiging 3 minus 3, magiging 0 na ito. So therefore, when x is equal to 3, substitute natin ang 3 sa lahat ng x. So we have 3 plus 2 equals a. So pakita natin, 3 minus 3. So magiging 0 na ito. Wala na yung term na yan. Plus b times 3 minus 4. So masasolve na natin si b. So solve natin si b, 3 plus 2, we have 5 equals b times 3 minus 4, that is negative 1. So solve for b, divide lang natin both sides by negative 1. Therefore, the value of b is equal to negative 5. So tingin na agad tayo sa choices. Ang b ay si x minus 3, negative 5 dapat. Okay, so tatlo yung lumabas na negative 5. Kailangan pa nating isolve si letter A. Para naman masolve natin si A, kailangan tanggalin natin si letter B. Para matanggal si letter B, i-assign natin si x ay magiging 4 dapat. Okay? So, when x is equal to 4, magiging 0 kasi ito kapag ginawa natin itong 4 minus 4 is 0. Okay, so substitute natin si 4 sa lahat ng x. So, we have 4 plus 2 equals A times 4 minus 3 plus B times 4 minus 4. So itong 4 minus 4, 0 na ito. Wala na yan. Simplify lang natin ito. 4 plus 2, we have 6 equals A times 4 minus 3, that is 1. So therefore, wala na yung 1. A is equal to 6. So therefore, ang correct answer ay 6 ang A, 6 over x minus 4. So 6 over x minus 4 and then si B naman ay negative 5. So the correct answer is letter C. Okay, so 6 and then negative 5. Okay, so next number 69. So another partial fraction. Find the value of A in the equation. So sinasolve lang natin value ni A. So hindi na tayo interesado kay B tsaka kay C. Si A lang ang kailangan nating isolve. Find the value of A. Okay, so ang gagawin natin dito, nakaayos na siya ng partial fraction, di ba? Nakaayos na siya, papahanapin lang natin si A. So ito ay factor natin itong denominator natin dito. So we have x squared plus 4x plus 10. Ang denominator natin na x cubed plus 2x squared plus 5x, i-factor out lang natin yung x. So ito na yung kakalabasan niyan. Okay, so yan na yung kakalabasan na factor niyan. So we have factor out yung x dahil lahat sila ay may x. So we have x times, bawasan lang natin yung exponent natin. So we have x squared plus 2x plus 5. Okay? Equal siya dito. So, copyin lang natin to. We have a over x plus b, and then we have 2x plus 2 over x squared plus 2x plus 5, and then we have plus c over x squared plus 2x plus 5. So, para ma-solve si a, tanggalin natin ang denominator. So para tanggalin ang denominator, i-multiply natin both sides of the equation by this term. Okay? So we have x times x squared plus 2x plus 5. So multiply lang. So pag di-distribute natin ito dito, then dito sa A, dito sa B, and then dito sa C. So distribute lang natin yan. Makakancel lang itong denominator natin dito. So we have x squared plus 4x plus 10 equals dito naman sa A. So, maka-cancel out itong x tsaka itong x. Okay, so we have A times this term, x squared plus 2x plus 5. And then plus B,
Maka-cancel out si x squared plus 2x plus 5, x squared plus 2x plus 5. May matitira pang x. So yung natin ng x, i-multiply natin dito. So we have bx. Ayun na yung x na natira. Tinabi ko lang dito sa b, bx, and then times 2x plus 2. And then we have plus c. Yung c, maka-cancel out lang. Itong x squared plus 2x plus 5 ulit. May matitira pang x dito. So we have plus cx. So ngayon, ang gagamitin natin dito ay equating coefficients. Equating coefficients tayo, pero i-distribute muna natin itong a dito. Simplify muna natin, distribute natin si a. Okay? Tapos itong bx, i-distribute din natin. Okay? So kopyahin lang ito, x squared plus 4x plus 10 equal, so distribute lang natin si a. So we have ax squared plus, unahin natin yung number, 2ax plus 5a. And then we have plus, distribute ito. So unahin natin isulat si 2. And then we have b. And then x times x, x squared. Plus 2 times bx. So we have 2bx. And then plus cx. So ang kailangan lang nating isolve dito ay si a. So i-equate natin yung coefficient ng x squared. Ayan, yung may mga x squared, may x, tsaka yung constant. Pero tapos na tayo dito, yung constant na agad tayo dumaretso kasi ang constant natin sa left side ay 10. Ang constant natin sa right side, yung constant lang, yung walang x ay 5a. Okay, so wala nang constant dito. Lahat may x, 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 may x lahat. So si 5a lang ang constant. So doon pa lang pwedeng, ang equate na lang natin ay yung constant kasi masasolve na natin si a. So equate natin yan. So we have, pwede nating baligtarin. Unahin natin si 5a. 5a is equal to 10. Then solve for a, divide both sides by 5. So therefore, the value of a is 10 divided by 5 is 2. So the correct answer is letter D, 2. So hindi na kailangang i-equate si x squared tsaka si x kasi mapapansin nyo doon pa lang sa constant, masasolve na natin si letter A. Hindi naman tayo interesado kay B tsaka kay C. Okay? So next number, last number for this video, number 70. Okay, medyo basic lang ito. The value of 3 to the 2.5 power square is equal to, so isulat lang natin, 3 to the 2.5 power. Tapos naka-square pa siya. So 3 to the 2.5 square. Okay? So ganyan lang kasimple yan. So therefore, i-apply lang natin ang law of exponent. Di ba? Kapag meron tayong dalawang exponent, ang ginagawa lang ay minumultiply yung dalawang exponent. So therefore, we have 3 raised to the 2.5 times 2. So we have 3 to the 5th power. So ano ba ang 3 to the 5th power? Ang 3 squared ay 9. Tapos, another 3 squared ay 9 ulit. Tapos, may isa pa. So, we have 3. Okay, so 9 times 9, that is equal to 81. 81 tong 9 times 1 and then times 3 lang natin. So, therefore, the answer is 3 times 1, we have 3. 3 times 8, we have 24. So, 243 ang sagot sa 3 to the 5th. Okay, so letter C, 243. Okay, so thank you for watching and kita-kita tayo sa susunod nating susunod na video na number 70. Anong number tayo? Number 71 to 75. So good luck po sa lahat ng nagre-review. Bye-bye and God bless.